Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na po ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection o ang magandang balita sa araw na ito. So, ayon po sa ating simbahang katoliko, yung ating ebanghelyo ngayon tungkol ito sa dukha at isang mayaman. Saan ka ba dito? Ikaw ba isang mapalad o ikaw ay isang hindi pinalad? So, sabi sa Lucas chapter 6 verse 20 to 21, mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magagalak. Yan po yung unang Bible verse natin para sa mga dukha na mapalad. So sa pangalawang Bible verse natin, itong sa Mateo chapter 19 verse 24. Mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa sa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. So yun na, napakalinaw po, no? Parang kinukumpara itong mga dukha at mayaman. Kung pakikinggan po natin at intindihin ng maayos o mabuti, na tila ba si Lord ay pro, di ba? Pro mahirap, di ba? At anti mayaman, kasi napakalinaw, di ba? Yung mahirap, mapalad, sapagkat sabi ng Diyos, maghahari sa inyo ang Diyos. Ito na mga kay Mateo, mas madali pa makapasok ang isang kamelyo sa butas ng karayom. Hindi, tignan mo, parang literal, no? Parang imposible. Ang liit lang ng butas ng karayom, kahit tao nga hindi makapasok sa butas ng karayom, di ba? Pero ganun po inilarawan ng ating Panginoong Hesus. So totoo kaya yan, di ba, na kapag sinabi mong dukha ay talagang mapalad na. So, kung titignan po natin literal nga, parang doon nga patungkol. Pero hindi po. Ang sinasabing dukha dito, pwedeng mayaman, pwedeng mahirap, o pwedeng middle class. So, ibig sabihin, kapag dukha ka, pwedeng mayaman ka nga. Halimbawa, kung mayaman ka, di ba, marami kang property, marami kang pera, makapangyarihan ka, pero dukha ka sa patingin ng Diyos. Bakit? Kasi naging selfish ka. Hindi ka tumutulong, di ba? Ginagamit mo yung pera mo at kapangyarihan para mag-agrabyado ng mga kapwa-tao mo. Hindi ka kumikilala sa Diyos. Di ba? Hindi ka kumikilala sa Diyos at wala kang ibang iniisip kundi ang kapakanan ng sarili mo o mga personal na interest mo. Di ba? Kung mayaman ka, ganun ka, isa ka talagang sa sinasabi ni Mateo na mahirap ka talagang pumasok sa kaharian ng Diyos. Pero kung mayaman ka rin, di ba, pwede ka rin maging isang dukha. Di ba? Mayaman ka, kagaya na nga binabanggit natin, makapangyarihan ka, mapera ka, pero hindi mo yon Diyos. Kinakalimutan mo ang lahat ng yun. Bagkus na nagiging palabigay ka pa, madali kang lapitan, nakakatulong ka, hindi ka nakakalimot sa Diyos. So, isa kang mayaman, pero isa ka ring dukha sa paningin ng Diyos dahil nga mapalad ka. Yun po ang sinasabi dito sa Mateo. At kung nga isa ka rin namang dukha ulit, di ba? Wala ka nang pera. Ang asta mo, mayabang pa. Wala ka rin kinikilalang Diyos. Lahat inaaway mo. Di ba? Lahat na lang gusto mo ang mangyari kung ano ang gusto mo. Wala ka nang pakialam, kahit magulang mo yan, kapatid mo yan, kaibigan mo, kahit na sino pa. Di ba? Mahirap ka na nga ganun pa ugali mo. Yun talagang dukha yun. Pero sa paningin ng Diyos, para sa isang mayaman na napakahirap pumasok sa butas ng karayom, di ba? Parang kamelyo siya. Yun po ang ibig sabihin, di ba? Pero kung dukha ka,
Talagang literal na duka ka, wala kang pera, wala kang kapangyarihan, wala kang pinag-aralan, wala kang sinabi sa lipunan. Ordinaryong tao ka lang. Pero yung ugali mo naman, di ba? Mabait ka, di ba? Kahit wala kang pera, tumutulong ka sa abot ng iyong makakaya, sa lakas mo, yung energy mo, yung talent mo, di ba? Sinishare mo, binibigay mo, itinuturo mo sa kapwa-tao mo, ay isa kang mapalad talaga na duka. At lalo na, di ba, kung kinikilala mo ang Diyos. At ino-offer mo lahat ng ginagawa mo sa Diyos, isa ka namang mayaman, di ba? Pero kahit dukha ka, mapalad ka bilang isang dukha ayon kay San Lucas. So yun po, no, talagang parehas lang po, nasa tao lang, dukha ka man o mayaman, depende po sa gusto mong mangyari sa buhay o kung ano yung ginagawa mo. Pero sana, no, ilagay po natin sa ating puso't isipan na maging dukha tayo, dahil dukha na kinakalimutan natin ng ating sarili at inaalay natin sa Diyos. Pero natutuwa ba ang Diyos kapag ang tao ay mahirap? Hindi po. Di ba? Yan ay mga pagsubok lamang. At marami nang nagpapatunay, di ba, na maraming mahirap ang umahon sa kanilang buhay. At ngayon ay mayaman na. At again, di ba, yung mayaman hindi po masama. Kasi pag talagang inintindi mo yung literal ito, para kang masama kung mayaman ka dahil nga hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. So yun po, no, yun ang ating laging ang tandaan. Be humble po, at siyempre kailangan matibay ang pananampalataya natin sa Diyos, na kahit na mahirap tayo, pag nalagpasan natin po ang lahat ng mga pagsubok at problema, doon po natin mararamdaman, di ba, yung sinasabi ni Lord na mapalad kayong mga duka dahil maghahari sa iyo ang kaharian ng Diyos, o ang Diyos ang maghahari sa buhay mo. So napakalinaw po, no? So panalangin po natin na sana nga, no, sikapin po natin na pagarihan tayo ng Diyos kagaya ng dukhang sinasabi niya sa ebanghelyo natin ngayon. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang mga kapatid namin na nanonood sa aking vlog, na malubhan na po ang karamdaman, stage 4 cancer namin, at lahat po ng may karamdaman, iyong pagalingin. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa pamilyang nasisira at nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil ang tingin sa kanilang sarili ay mayaman, diba, mapagmataas, at hindi mapagpatawad. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging dukha sa paningin ng tao at paningin ng Diyos, na maging humble, matulungin sa bawat miyembro ng pamilya at sa kapwa-tao. At ganoon din po sa financial na kailangan namin lahat, lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala, ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas, hindi na problema pa nun kung paano nila iraraos ang kanilang pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Hesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po.